Tahimik ang gabi habang naglalakad si Daniel papunta sa maliit na simbahan sa gilid ng bayan. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap sa kalsada, at ang malamig na hangin ng Disyembre ay nagdudulot ng bahagyang ginaw sa kanyang balat. May isang bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Sa loob ng ilang linggo, napapansin niyang maraming tao sa paligid niya ang tila may ibang paniniwala tungkol kay Kristo. Hindi ito mga tahasang pagtanggi sa Kristyanismo, bagkus, ito ay mga paniniwalang tila Kristiyano, ngunit may kung anong kakaiba. Nang makarating siya sa simbahan, nakita niya ang kanyang tagapayo at matagal ng pastor na si Elias, isang matandang lalaki na may maputing buhok at matalas na tingin. Nakaupo ito sa isang lumang bangko, hawak ang kanyang Biblia habang tila nag-aabang. "Pastor Elias, may gusto po akong itanong," bungad ni Daniel habang naupo sa tabi ng matanda. Tumingin si Elias sa kanya at mumiti ng bahagya. "Anak, parang mabigat ang isip mo. Ano ang bumabagabag sa'yo?" Napabuntong hininga si Daniel bago nagsalita. "Sa nakalipas na linggo, may nakilala akong mga taong nagsasabing naniniwala sila kay Jesus, pero may kakaiba sa kanilang itinuturo. Hindi ko lubos maunawaan, pero may pakiramdam akong may mali." Saglit na katahimikan ang namayani bago nagsalita si Elias. Maraming relihiyon sa mundong ito ang gumagamit ng pangalan ni Jesus, ngunit hindi nangangahulugan na sila ay sumusunod sa tunay na ebanghelyo. Hindi lahat ng nagpapanggap na liwanag ay mula sa Diyos. Napalunok si Daniel. "Ibig niyo pong sabihin may mga relihiyon na nagpapanggap bilang Kristiyano pero hindi talaga sila totoo?" Tumango si Elias. "Anak, may mga relihiyong nag-aangking sila ay sumusunod kay Kristo, ngunit sa totoo lang, dinaragdagan nila ang salita ng Diyos o binabago ang kahulugan nito. Dapat kang mag-ingat dahil maaaring maging kaakit-akit ang kanilang mga salita, pero kung hindi ka magbabantay, maaari kang malinlang." May kung anong kumurot sa dibdib ni Daniel. Paano ko po malalaman kung ano ang totoo at kung ano ang huwad? Hinawakan ni Elias ang kanyang Biblia at ipinatong ito sa pagitan nila. "Anak, may isang paraan lang para malaman mo ang totoo, ang salita ng Diyos. Kung tunay mong nauunawaan ang banal na kasulatan, hindi ka basta-basta maliligaw. Kaya kung gusto mong malaman ang katotohanan, dapat kang magsaliksik." Napatingin si Daniel sa Biblia. May dami ng tanong ang biglang sumiksik sa kanyang isipan. Ano nga ba ang tamang paraan upang makilala ang tunay na Kristyanismo? Mayroon bang mga relihiyong lihis sa katotohanan ngunit nagpapanggap na tunay? At paano niya mahihimay ang pagkakaiba? Hindi siya maaaring manatiling walang alam. Kailangan niyang malaman ang sagot. "Pastor, gusto ko pong magsimula ng pagsasaliksik. Gusto kong malaman kung aling mga relihiyon ang may tunay na pundasyon kay Kristo, at kung alin ang lumilihis sa tamang landas." Ngumiti si Elias, tila nasisiyahan sa determinasyon ng binata. "Mabuti yan, anak. Ngunit tandaan mo, hindi ito magiging madali. Maraming matatalinong tao ang nalinlang ng magandang pananalita. Kaya siguraduhin mong ang Biblia lamang ang iyong magiging batayan." Tumango si Daniel. "Po, Pastor. Mag-iingat ako." Sa sumunod na mga araw, nagsimula ang kanyang pagsasaliksik. Bumili siya ng ilang aklat tungkol sa iba't ibang relihiyon at nagsimulang makinig sa mga sermon at debates. Kinausap niya ang ilang kaibigan na may iba't ibang paniniwala upang mas maunawaan ang kanilang pananampalataya. At habang lumalalim ang kanyang kaalaman, mas lalo niyang napagtanto na may malaking pagkakaiba ang itinuturo ng ilan sa mga relihiyong ito kumpara sa itinuturo ng Biblia. Sa kanyang pananaliksik, may isang pangalan na patuloy na lumilitaw, isang relihiyon na nag-aangking Kristiyano, ngunit may ibang interpretasyon sa Diyos at sa kaligtasan. Mormonismo. Hindi pa siya gaanong pamilyar sa relihiyong ito, kaya nagdesisyon siyang kausapin ang isang kakilala na kabilang dito, si Matthews. Isang hapon, nagpunta si Daniel sa isang maliit na kapehan upang makipagkita kay Matthews. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang kaibigan na nakaupo sa isang mesa, nakangiti habang tinutungga ang kanyang kape. "Daniel, matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta?" masayang bati ni Matthews. Umupo si Daniel at mumiti rin. "Ayos naman ako, Matthews. May ilang bagay lang akong gustong itanong sa iyo tungkol sa paniniwala mo." Nagliwanag ang mukha ni Matthews. "Aba, mahusay. Handa akong sagutin ang anumang tanong mo tungkol sa aming pananampalataya." Huminga ng malalim si Daniel bago nagtanong, "Sino si Jesus para sa inyo?" Saglit na nag-isip si Matthews bago sumagot.
Siya ang anak ng Diyos, kapatid ni Lucifer, at isang nilalang na naging banal sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Ama. Parang biglang bumagsak ang mundo ni Daniel. Kapatid ni Lucifer, bulalas niya, hindi makapaniwala. Tumango si Matthews, tila hindi alintana ang reaksyon ni Daniel. Pareho silang mga anak ng ating makalangit na Ama. Si Jesus ay pinili upang maging ating tagapagligtas, ngunit si Lucifer ay nagrebelde. Naghalo ang pagtataka at pagkalito sa isipan ni Daniel. Hindi ito tugma sa kanyang natutunan sa Biblia. Sa Juan 1:1, malinaw na sinasabi na si Jesus ay Diyos mula pa sa simula. Paano siya magiging kapatid ni Lucifer, isang nilikha lamang? Alam niyang may mali, pero hindi niya maaaring husgahan kaagad si Matthews. Kailangan niyang maghukay pa ng mas malalim. Matthews, may iba pa akong gustong itanong. At doon nagsimula ang isang pag-uusap na maaaring baguhin ang kanyang pananaw magpakailanman. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Tahimik na umiinom ng kape si Matthews, ngunit si Daniel ay hindi pa rin makapaniwala sa narinig niya. Si Jesus at si Lucifer ay magkapatid, muling tanong niya, na tila umaasa pa ring nagkamali lang siya ng dinig. Tumango si Matthews, tila walang pag-aalinlangan. Naniniwala kami na silang dalawa ay mga espiritual na anak ng ating Ama sa langit. Pero si Lucifer ay naghimagsik, kaya siya'y itinapon mula sa langit. Naglagay si Daniel ng asukal sa kanyang kape, hindi dahil gusto niyang patamisin ito, kundi dahil kailangan niyang may gawin upang pag-isipan ang kanyang isasagot. Hindi ito ang itinuro sa kanya mula pagkabata. Ang alam niya, si Jesus ay hindi isang nilikha, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Matthews, pero sa Juan 1:1, malinaw na sinasabing sa pasimula pa'y naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Paano mo ipapaliwanag yan? Saglit na natahimik si Matthews bago ngumiti. Iyan na ang dahilan kung bakit mahalaga ang aklat ng propeta. Mayroon kaming mga bagong kasulatan na nagbibigay linaw sa mga bagay na hindi malinaw sa Biblia. Napaangat ang kilay ni Daniel. Bagong kasulatan? Sagot ni Matthews, sabik na inilabas ang isang maliit na aklat mula sa kanyang bag, ito ang karagdagang pahayag mula sa Diyos. Ang Biblia ay mahalaga, pero hindi ito sapat. May mga bagay na hindi na itala noon, kaya kinailangan ng Diyos na magpadala ng isang bagong propeta upang tapusin ang kanyang revelasyon sa mundo. May bumigat sa dibdib ni Daniel. Matthews, iniisip mo bang kulang ang Biblia? Hindi ito kulang, paliwanag ni Matthews. Ngunit sa dami ng taon, may mga bagay na nawala o hindi na intindihan ng tama. Kaya't ipinadala ng Diyos ang propeta upang ituwid ang lahat. Ngunit hindi ba malinaw sa Biblia na hindi na dapat dagdagan ang salita ng Diyos? Tanong ni Daniel. Kinuha niya ang kanyang telepono at binasa ng malakas ang pahayag 22, 18 tandang bawas 11. Aking ipinapahayag sa bawat nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito, kung ang sinuman ay magdagdag sa kanila, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sinuman ang mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Tahimik si Matthews sa loob ng ilang segundo. Daniel, hindi mo naintindihan. Hindi ito basta dagdag. Ito ay isang pagpapatuloy. Ngunit wala bang sinabi si Kristo na naganap na noong siya'y nasa krus? Hindi ba yon nangangahulugang tapos na ang kanyang gawain? Dahan-dahang ibinaba ni Matthews ang kanyang kape. Daniel, ang totoo hindi lang ito tungkol sa mga bagong kasulatan. May isang bagay pa akong gustong sabihin sa iyo tungkol sa Diyos. Nagpatuloy si Matthews sa pagpapaliwanag. Sa aming pananampalataya, naniniwala kami na ang Diyos Ama ay minsang isang tao tulad natin. Nabuhay siya sa ibang mundo, sumunod sa batas ng espiritual na pag-unlad, at naging Diyos. Halos malaglag ang tasa ni Daniel sa narinig niya. Paano nangyari yon? Ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi ba? Sabi sa Malakias 3:6, ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Paano siya magiging isang mortal dati? Daniel, isipin mo ito. Kung tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, hindi ba posible na ang Diyos ay dumaan din sa isang proseso ng paglago? Kung tayo ay may kakayahang maging perpekto, bakit hindi maaaring maging Diyos balang araw? Napailing si Daniel. Pero kung ganoon, sino ang lumikha sa Diyos? Kung may Diyos bago siya,
ibig sabihin hindi siya ang tunay na walang hanggang Diyos. Ang Biblia ay malinaw, walang ibang Diyos kundi siya lamang. Hinugot niyang muli ang telepono niya at binasa ang Isaias 43:1-0. Walang Diyos na inanyuan bago ako, at wala ring magkakaroon pa pagkatapos ko. Napabuntong hininga si Matthews. Daniel, naiintindihan ko kung bakit nag-aalinlangan ka. Pero para sa amin, ito ay isang nakaka-inspire na katotohanan. Isipin mo, kung tayo'y magiging tapat at masunurin, maaari rin tayong umabot sa ganitong antas ng kabanalan. Matthews, sa tingin mo ba ay magiging Diyos ang isang tao? Tanong ni Daniel, hindi makapaniwala sa narinig. Tumango si Matthews. Ang pinakamataas na gantimpala para sa mga matuwid ay ang maging tulad ng ating Ama sa langit. Sa puntong ito, naramdaman ni Daniel ang bigat ng kanyang natutunan. Ang paniniwalang ito ay hindi lamang dagdag sa Biblia, ito ay isang kumpletong pagbabago ng pananaw kung sino ang Diyos. Matthews, alam kong mahalaga sa iyo ang paniniwalang ito, pero hindi ko talaga ito makita sa Biblia. Matapos ang kanilang pag-uusap, umuwi si Daniel na puno ng katanungan. Hindi siya basta-basta makatulog, kaya kumuha siya ng kanyang Biblia at nagsimulang mag-aral. Binalikan niya ang Hebreo 13:8. Si Jesus Kristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sa lahat ng kanyang pagninilay, isang bagay ang naging malinaw sa kanya, ang Diyos ay hindi isang dating mortal na naging makapangyarihan. Siya ay walang simula at walang katapusan. Nang sumunod na araw, bumalik siya kay Pastor Elias upang ikwento ang kanyang natutunan. Pastor, totoo palang may mga relihiyong gumagamit ng pangalan ni Jesus, pero may ibang turo. Tumango si Elias. Anak. At ngayon, naiintindihan mo na kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi natin alam ang katotohanan, madali tayong maliligaw. Muling napaisip si Daniel. Kung may ganitong paniniwala na nagsasabing may bagong kasulatan at may ibang pananaw sa Diyos, ilan pa kaya ang mga relihiyong may lihis na katuruan? Hindi pa tapos ang kanyang paghahanap. At sa kanyang susunod na hakbang, isang bagong relihiyon na may kakaibang interpretasyon kay Jesus ang kanyang matutuklasan. Dala pa rin ni Daniel ang bigat ng kanyang natuklasan mula sa pag-uusap nila ni Matthews. Patuloy siyang nag-isip habang naglalakad sa makipot na kalye patungo sa isang maliit na gusali kung saan nakatakda siyang makilala ang isa pang grupo na nagsasabing sila lamang ang may tamang pagkaunawa sa Diyos. Bago pa siya pumasok, isang matandang babae ang sumalubong sa kanya. May mahina ngunit mahinahong tinig ito at ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng kapayapaan. Ikaw ba si Daniel? Tanong nito, may bahagyang ngiti sa labi. Opo, sagot niya habang nag-abot ng kamay. Kayo po ba si Sra? Latya. Tumango ito at ginabayan siya papasok. Narinig ko na interesado kang malaman ang aming pananampalataya. Mabuti yon, anak. Ang paghahanap ng katotohanan ay isang pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Pagpasok nila sa silid, napansin ni Daniel na maraming tao ang nakaupo sa isang bilog, may hawak na mga Biblia. May isang lalaki sa gitna na tila guro nila. Napansin niyang iba ang ginagamit nilang bersyon ng Biblia, hindi ito katulad ng kanyang kopya. Nag-umpisa ang kanilang aralin. Ngayon, sabi ng guro, pag-aralan natin ang katotohanan tungkol kay Jesus. Napakaraming relihiyon ang nagtuturo na siya ay Diyos, ngunit sa katunayan, siya ay isang nilikha lamang, ang unang nilikha ng Diyos. Napakunot ang noo ni Daniel. Pero, hindi ba malinaw sa Juan 1, isa na sinasabi, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ngumiti ang guro at binuksan ang kanilang bersyon ng Biblia. Totoo, anak. Pero tingnan mo ang tamang pagsasalin. Dito sa aming bersyon, sinasabi na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay isang Diyos. Napansin mo ba ang pagkakaiba? Parang sinabuyan ng malamig na tubig si Daniel. Isang maliit na pagbabago sa teksto, ngunit ito ay may napakalaking implikasyon. Isang Diyos, tanong niya, naguguluhan. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi tunay na Diyos kundi isang nilikha lamang. Tumango si Latya. Daniel. Si Jesus ay dakila, ngunit hindi siya Diyos. Siya ang unang nilikha ng Diyos at ang kanyang pinakamakapangyarihang sugo. Hindi makapagsalita si Daniel. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Napatingin siya sa kanyang sariling Biblia. Pwede ko bang makita ang ibang bersikulo na sinasabi niyong sumusuporta dyan? Tanong niya.
Nagbigay ang guro ng ilang talata, ngunit nang basahin niya ang mga ito sa kanyang Biblia, napansin niyang may mga salitang idinagdag o binago upang sumuporta sa kanilang pananaw. Napatingin siya kay Letsia. Saan po nanggaling ang bersyong ito ng Biblia? Saglit na katahimikan bago ito sumagot. Ito ay isang espesyal na pagsasalin na inayos upang maalis ang mga maling turo na ipinasok ng simbahan sa loob ng maraming siglo. Mas lalo siyang nag-alinlangan. Kung tama ang kanilang bersyon, bakit ito iba sa karamihan ng mga Bibliang ginagamit ng mga Kristiyano sa buong mundo? Habang lumilipas ang oras, mas lalo siyang nababahala. Lahat ng kanilang paliwanag ay batay sa isang salin ng Biblia na hindi niya nakita kailanman sa kanyang pag-aaral. Kung tunay na hindi Diyos si Jesus, bakit may napakaraming ebidensya sa kasaysayan at sa ibang salin ng Biblia na nagsasabing kabaligtaran nito? Nang matapos ang pag-aaral, inalok siya ni Letsia ng isang sipi ng kanilang Biblia. Tinanggap niya ito, ngunit sa kanyang isipan, hindi pa tapos ang kanyang paghahanap. Pagka-uwi niya, dumiretso siya sa kanyang laptop. Sinuri niya ang iba't ibang pagsasalin ng Juan 1, isa sa maraming wika at lumitaw na ang karamihan sa mga kilalang pagsasalin ay sinasabing, ang salita ay Diyos. Hinalungkat din niya ang kasaysayan ng maagang Kristyanismo. Doon niya natuklasan ang mga isinulat ng mga unang Kristiyano, mga taong nabuhay malapit sa panahon ni Jesus at ng mga apostol. Lahat sila ay naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa isang lumang dokumento mula sa ika-2 siglo, binasa niya ang isinulat ni Ignatius ng Antioquia, isang disipulo ni Apostol Juan. Si Kristo Jesus, na ating Diyos, ay isinilang mula sa isang dalisay na birhen. Napatigil siya. Kung si Juan mismo ang nagturo sa taong ito, at itinuring niyang Diyos si Kristo, paano magiging mali ang paniniwalang ito? Bumukas ang kanyang Biblia sa isa pang talata, Kolosas 2:9. Sapagkat sa kanya nadanahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong katawan. Tumindig ang kanyang balahibo. Napakalinaw ng sinasabi ng kasulatan. Kinabukasan, bumalik siya kay Pastor Elias dala ang natuklasan niya. Pastor, bakit may mga taong pilit na pinapalitan ng Biblia? Tanong niya, may bahagyang galit sa kanyang tinig. Malungkot na umiti ang matanda. Anak, mula pa noong unang siglo, marami nang nagtangkang palitan ang katotohanan. Ang kaaway ay laging gagawa ng paraan upang ilayo ang tao sa tunay na Diyos. Kaya pala may mga relihiyong pilit na itinatanggi ang pagka-Diyos ni Kristo. Tumango si Elias. Tama ka, Daniel. At ngayon, alam mo na kung bakit napakahalaga na magbantay tayo laban sa mga huwad na turo. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng bagong sigla si Daniel. Hindi lang siya basta nag-aaral, may misyon siyang kailangang tuparin. Ngunit sa kanyang paghahanap, alam niyang marami pa siyang matutuklasan. Sa susunod niyang hakbang, isang grupo naman ang kanyang kikilalanin na naniniwalang may isang bagong Mesyas na dumating upang tapusin ang sinasabing hindi natapos ni Jesus. Malakas ang ulan nang dumating si Daniel sa isang malaking gusali sa labas ng lungsod. May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman habang nakatayo sa harap ng mataas na pinto, pinagmamasdan ang madilim na inskripsyon sa itaas nito, ang liwanag ng bagong panahon. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa loob, isang malawak na bulwagan ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng entablado ay nakatayo ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 40 taong gulang. Matangkad dito, may maputing buhok at matalim na tingin, tila isang leader na puno ng tiwala sa sarili. Habang papalapit si Daniel, isang babae ang lumapit sa kanya. Ikaw ba ang bagong panauhin? Tanong nito ng may ngiti. Sagot ni Daniel. Ako si Daniel. Maligayang pagdating, sabi ng babae. Ako si Miriam. Ngayon ay isang espesyal na pagtitipon sapagkat maririnig natin muli ang salita ng ating pinunong hinirang ng langit. Pinagmasdan ni Daniel ang mga taong nakaupo sa kanilang mga upuan. Tahimik silang nakikinig habang ang lalaking nasa entablado ay itinaas ang kanyang kamay. Mga kapatid, nagsimula ito sa malalim at mabigat na tinig, dumating na ang panahon ng ganap na katuparan. Sa daan-daang taon, ang sangkatauhan ay nanatiling bulag sa katotohanan. Ngunit ngayon, ako ay isinugo upang dalhin ang tunay na liwanag sa mundo. Nagpalakpakan ang mga tao. Siya ang ating guro, bulong ni Miriam kay Daniel. Siya ang hinirang upang tapusin ang gawain ni Jesus. Napalingon si Daniel. Ano nang ibig mong sabihin? Hinawakan ni Miriam ang kanyang kamay. Hindi ba halata? Si Jesus ay hindi natapos sa kanyang misyon.
Siya ay ipinako sa krus bago pa man maibalik ang tunay na kaharian ng Diyos. Kaya't ipinadala sa atin si Samuel upang ituloy ang gawain. Biglang bumigat ang dibdib ni Daniel. May kakaiba siyang nararamdaman, hindi kapayapaan, kundi isang malamig na pagdududa. Mga kapatid, patuloy ni Samuel, hindi sapat ang ginawa ni Jesus. Kinailangan niya akong isugo upang itama ang mga pagkakamali. Ang mga relihiyon ay nagkawatak-watak, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ako ang tagapamagitan ng lahat ng pananampalataya upang ibalik ang kaganapan. Tumayo ang isa sa mga tagasunod. Ipinagpapasalamat namin sa langit na naparito ka upang akayin kami. Muling nagpalakpakan ang lahat. Ngunit si Daniel ay nanatiling tahimik. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Jesus sa krus. Naganap na. Kung sinabi ni Jesus na tapos na ang kanyang gawain, paano magkakaroon ng ibang Mesyas? Muli siyang tumingin kay Samuel. Matikas itong nakatayo, punong-puno ng otoridad. Ngunit isang bagay ang napansin niya, hindi kailanman binabanggit ni Samuel ang krus. Wala itong sinasabi tungkol sa sakripisyo ni Kristo, kundi puro tungkol sa kanyang sariling papel bilang bagong sugo. Nagtaas ng kamay si Samuel. Ako ang tanging daan patungo sa tunay na liwanag. Napuno ng bulong-bulungan ang silid. Ang ilan ay tila lumuluhang nakatingin kay Samuel, mistulang natagpuan ang sagot sa kanilang mga panalangin. Ngunit hindi si Daniel. Lumakas ang pintig ng kanyang puso. Ibinaba niya ang tingin sa Biblia na hawak niya sa kanyang bag at biglang nagtanong. Kung kayo po ang bagong Mesyas, malakas niyang sinabi, bakit sinabi ni Jesus na naganap na? Hindi po ba tapos na ang kanyang misyon? Biglang natahimik ang buong bulwagan. Maging si Samuel ay natigilan. Tumingin ito kay Daniel at mumiti ng bahagya. Iyan ay dahil maraming hindi nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng sinabi ni Jesus. Ang kanyang ginawa ay isang simula lamang. Ako ang magpapatuloy. Ngunit hindi na kontento si Daniel sa sagot na yon. Binuksan niya ang kanyang Biblia at binasa ang Hebreo 10:12. Ngunit si Kristo, matapos mag-alay ng isang hain para sa mga kasalanan magpakailanman, ay naupo sa kanan ng Diyos. Tumingin siya kay Samuel. Kung si Jesus ay nag-alay ng sakripisyo na sapat na magpakailanman, paano ninyo masasabi na hindi pa tapos ang kanyang gawain? Naging matigas ang ekspresyon ni Samuel. Napakarami mong tanong, binata. Napansin ni Daniel na ang mga tao sa paligid niya ay tahimik na rin, tila naghihintay ng sagot. Ang tanong ko po, muling sabi ni Daniel, ay bakit kinakailangan pang may bagong Mesyas kung ang sakripisyo ni Kristo ay sapat na? Hindi sumagot si Samuel agad. Imbes, umiti ito at nagpatuloy sa kanyang sermon na parabang hindi niya narinig ang tanong. Sa sandaling iyon, alam ni Daniel na hindi siya makakakuha ng malinaw na sagot. Hindi dahil wala siyang karapatang magtanong, kundi dahil walang sagot na magpapatunay sa sinasabi ni Samuel. Dahan-dahan siyang tumayo. Salamat po sa oras ninyo, mahinahong wika niya. Nagmadali siyang lumabas ng gusali. Sa sandaling tumapak siya sa labas, malakas pa rin ang ulan, ngunit hindi na niya ito alintana. Pakiramdam niya ay lumaya siya mula sa isang mapanlinlang na bitag. Hindi niya alam kung ilan sa mga taong naroon ang makikita ang katotohanan, ngunit isa lang ang alam niya, hindi siya maaaring manahimik. Habang naglalakad pa uwi, nagbalik sa kanyang isip ang sinabi ni Jesus sa Juan 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pagkakataong iyon, mas tumibay ang kanyang paniniwala na si Kristo lamang ang daan, walang iba. Ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang matuklasan. At sa susunod na hakbang ng kanyang paghahanap, makikilala niya ang isang relihiyon na hindi lamang itinatanggi ang impyerno, kundi ipinapangaral ding ang kasamaan at sakit ay pawang ilusyon lamang. Nagmamadaling naglakad si Daniel papunta sa isang maliit na bahay na ginagamit bilang lugar ng pagtitipon ng isang kilalang espiritual na grupo. Sa kanyang pagsasaliksik, nalaman niyang ang grupong ito ay hindi naniniwala sa kasalanan, sakit, o kahit anong uri ng pagdurusa. Ayon sa kanila, ang lahat ng ito ay ilusyon lamang na maaaring mapawi sa pamamagitan ng tamang pag-isip. Napangiti si Clara nang buksan ang pinto. Ikaw si Daniel, hindi ba? Ang bago nating panauhin. Sagot niya habang iniabot ang kamay. Halika, pumasok ka, sagot ni Clara. Ngayon ay may espesyal na aralin tayo tungkol sa kapangyarihan ng isipan. Pagpasok niya, nakita niyang may mga taong nakaupo sa sahig, pawang nakangiti at mukhang kalmado.
May isang matandang lalaki sa gitna na tila kanilang guro. Mga kapatid, nagsimula ang guro, sa araw na ito, muling tatanggapin natin ang katotohanan. Ang mundo ay hindi punong-puno ng sakit, kundi punong-puno ng pag-ibig. Ang sakit ay isang panlilinlang lamang, at kaya nating mapaglabanan ito sa pamamagitan ng tamang kamalayan. Nakikinig si Daniel ngunit hindi mapigilang magduda. Paano nila masasabing ang sakit ay hindi totoo, gayong napakaraming tao ang nagdurusa? Pagkatapos ng pagtuturo, lumapit sa kanya si Clara. Mukhang malalim ang iniisip mo, Daniel. Medyo, sagot niya. Naisip ko lang paano kung may isang taong may sakit. Hindi ba't dapat siyang magpagamot? Ngumiti si Clara. Kapag naniniwala ka na ang sakit ay totoo, binibigyan mo ito ng kapangyarihan sa iyong buhay. Ngunit kapag naniwala kang ito ay isang ilusyon, mawawala ito. Napatingin si Daniel sa isang maliit na batang natutulog sa isang sulok ng kwarto. Maputla ito at halatang may sakit. Napansin niyang panay ang tingin ni Clara sa bata. Anak mo ba siya? Tanong niya. Tumango si Clara. Siya si Isabel. Matagal na siyang may karamdaman pero hindi ako nababahala. Hindi ko siya dinadala sa doktor sapagkat alam kong gagaling siya sa pamamagitan ng tamang pananampalataya. Biglang bumigat ang dibdib ni Daniel. Pero paano kung lumala ang kalagayan niya? Hinawakan ni Clara ang kamay ni Daniel. Kapag naniniwala tayo kay Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Hindi alam ni Daniel kung paano sasagot. Alam niyang dapat magtiwala sa Diyos, pero hindi ba't ipinagkaloob din niya ang medisina upang tulungan ang mga may sakit? Matapos ang ilang sandali, nagpaalam si Daniel at naglakad pauwi. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Isang bata ang may sakit at walang ginagawa ang ina nito kundi maghintay ng milagro. Pag-uwi, agad niyang binuksan ang kanyang Biblia. Natagpuan niya ang Lucas 5:31. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang mga malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Napaisip siya. Kung mismo si Jesus ay kinikilala ang pangangailangan ng mga may sakit sa tulong ng manggagamot, bakit may mga taong itinatanggi ito? Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ni Clara. Nakita niyang lalong nanghina si Isabel. Clara, mahinahong sabi niya, hindi mo ba nakikita na hindi gumagaling ang anak mo? Kailangan ko lang maghintay, sagot ni Clara, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Naglabas ng Biblia si Daniel at binasa ang Santiago 2:17. Gayon din naman, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Clara, patuloy niya, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang pagalingin si Isabel. Ngunit may mga pagkakataong ginagamit niya ang medisina at doktor upang maisagawa ang kanyang himala. Tahimik si Clara, nakatingin sa kanyang anak. Kitang-kita ni Daniel ang pag-aalinlangan sa kanyang mata. Hindi ibig sabihin na kulang ang iyong pananampalataya kapag ginamit mo ang tulong na ibinigay ng Diyos, dagdag ni Daniel. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pagsasawalang bahala sa katotohanan, kundi pagtitiwala sa Diyos habang kumikilos tayo sa tamang paraan. Muli siyang nagbasa ng isang talata, 1 Timoteo 5:23. Huwag ka nang uminom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak para sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Si Apostol Pablo mismo ay inutusan si Timoteo na gumamit ng lunas para sa kanyang karamdaman. Hindi ba ito patunay na hindi itinuturing ng Diyos ang sakit bilang isang simpleng ilusyon? Tumulo ang luha ni Clara. Gusto ko lang sanang ipakita kay Diyos na nagtitiwala ako sa Kanya. Walang masama sa pagtitiwala, Clara, sagot ni Daniel. Ngunit hindi natin dapat talikuran ang mga bagay na ibinigay niya upang tulungan tayo. Mabilis na kumilos si Clara. Sa unang pagkakataon, dinala niya si Isabel sa ospital. Habang nasa daan, nagdasal siya. Panginoon, naniniwala ako sa iyo. At ngayon, nagtitiwala akong gagamitin mo ang mga doktor upang pagalingin ang aking anak. Sa sandaling iyon, napangiti si Daniel. Alam niyang may nagbago, hindi lang sa katawan ni Isabel, kundi sa puso ng kanyang ina. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, muli niyang nakita ang isang mahalagang aral. Ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa realidad, kundi pagtitiwala sa Diyos habang ginagawa ang nararapat. At habang patuloy siyang naghahanap, isang bagong relihiyon ang kanyang makikilala, isang pangkat na may mahigpit na alituntunin, naniniwalang ang kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa pagsunod sa batas at ritual.
Sa ilalim ng mainit na araw, tahimik na naglalakad si Daniel sa isang makitid na daan patungo sa isang malinis at maayos na gusali na pinagdarausan ng mga pagtitipon ng isang relihiyosong grupo. Sinabihan siya ng isang kakilala na may natatanging paniniwala ang pangkat na ito pagdating sa pagsunod sa batas ng Diyos, mula sa paraan ng pagkain hanggang sa eksaktong araw ng pagsamba. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang binatang halos kaedad niya. Matikas ang tindig nito, malinis ang bihis, at may mata ng isang taong puno ng pananalig. "Ikaw ba si Daniel?" tanong ng binata. Sagot niya, iniabot ang kamay. "Lucas," pakilala ng binata, sabay ngiti. "Maligayang pagdating. Masaya kaming may bagong bisita." Habang pinapasok siya sa loob, napansin ni Daniel ang pagiging organisado ng lugar. Lahat ng tao ay mukhang disiplinado at tahimik. Ang mga babae ay nakasuot ng maayos at mahahabang kasuotan, habang ang mga lalaki ay pawang may magagalang na kilos. "Dito, itinuturo namin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos," paliwanag ni Lucas habang naupo sila sa isang mesa. "Dahil ang pagsunod ang tanging paraan upang matamo ang tunay na kaligtasan." "Ang tanging paraan?" tanong ni Daniel, napakunot ang noo. Sagot ni Lucas, "Naniniwala kami na ang tao ay dapat sumunod sa mga utos tungkol sa pagkain, araw ng pagsamba, at mga banal na ritual upang maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Naglabas si Lucas ng isang aklat at binuksan ito sa isang pahina. "Halimbawa, ayon sa aming pananampalataya, ang pagkain ng anumang maruming hayop ay kasalanan. Ang pagsamba sa maling araw ay kasalanan. Ang hindi pagsunod sa mga batas na ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kaligtasan." Hindi agad nakasagot si Daniel. Napatingin siya sa paligid at nakita ang mga tao na mahigpit na sumusunod sa bawat tuntunin. Walang kumakain ng karne ng baboy, walang nag-iba ng araw ng pagsamba, at tila may paniniwalang ang pagsunod sa batas ang siyang magbibigay ng daan sa langit. "Lucas," maingat niyang tanong, "hindi ba't sinabi ni Pablo sa Efeso 2:8 bawas siyam na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa gawa, kundi sa biyaya ng Diyos?" Ngumiti si Lucas ngunit bahagyang umiwas ng tingin. "Tama, ngunit hindi ba dapat nating ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod? Ang pagsunod sa batas ay patunay ng ating pagiging tunay na mga anak ng Diyos." Napaisip si Daniel. Totoo, may papel ang pagsunod sa utos ng Diyos, ngunit saan nagtatapos ang pananampalataya at saan nagsisimula ang legalismo? Habang lumilipas ang oras, napansin ni Daniel ang takot sa mata ng ilang miyembro ng grupo. Ang iba ay tila kinakabahan sa bawat kilos nila, waring natatakot na magkamali sa pagsunod sa batas. Isang matandang babae ang lumapit sa kanila, hawak ang isang maliit na lalagyan ng pagkain. "Lucas," mahinang sabi nito, "nagkamali ako aksidenteng nahalo ang isang bagay na bawal sa aking pagkain. Sa tingin mo ba mapapatawad pa ako ng Diyos?" Agad na sumeryoso si Lucas. "Kailangan mong humingi ng kapatawaran at tiyaking hindi mo na ulitin. Ang pagsuway, kahit hindi sinasadya, ay maaari pa ring maglayo sa atin sa Diyos." Biglang bumigat ang loob ni Daniel. Hindi niya matanggap na may mga taong namumuhay sa ilalim ng takot, takot na baka hindi sapat ang kanilang pagsunod, takot na baka isang pagkakamali lamang ay sapat na upang hindi sila tanggapin ng Diyos. Pinaalala niya sa sarili ang sinasabi sa Roma 3:28. "Sapagkat ipinasya namin na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan." Napalunok siya at muling tumingin kay Lucas. "Lucas, naniniwala ka ba na mahal tayo ng Diyos, kahit hindi tayo perpekto?" tanong niya. Sagot ng binata, "Ngunit dapat tayong maging karapat-dapat sa pag-ibig niya. Ngunit paano kung hindi natin kayang maging perpekto? Paano kung kahit anong pagsunod natin, palagi tayong nagkakamali?" Muling natahimik si Lucas. "Hindi ba't ang biyaya ng Diyos ang pumupuno sa ating mga pagkukulang?" dagdag pa ni Daniel. "Hindi ba't kaya nga dumating si Kristo dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili?" Bumukas ang Biblia ni Daniel sa Galatia 2:21. Kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Malalim ang paghinga ni Lucas. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit halata ang kanyang pagninilay. "Hindi ko sinasabing mali ang pagsunod," patuloy ni Daniel. "Ngunit dapat nating tanungin ang sarili natin, sumusunod ba tayo dahil mahal natin ang Diyos, o dahil takot tayong hindi maligtas?" Naging tahimik ang paligid.
Alam niyang mahirap tanggapin ang ideyang ito, lalo na sa isang grupong napakatagal nang namumuhay sa ilalim ng mga alituntunin. Matapos ang ilang saglit, muling nagsalita si Lucas. Hindi ko alam, Daniel. Pero gusto kong pag-isipan ang sinabi mo. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap, ngunit sa puso ni Daniel, alam niyang may naitanim na siyang buto ng pagdududa sa legalismo na bumabalot sa kanilang pananampalataya. Sa kanyang pag-uwi, binuksan niyang muli ang kanyang Biblia at bumalik sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Napangiti siya. Alam niyang hindi niya kailangang mabuhay sa ilalim ng takot at bigat ng batas, sapagkat sa biyaya ng Diyos, ang kaligtasan ay regalo, hindi gantimpala sa mabuting gawa. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Sa susunod na hakbang ng kanyang paghahanap, isang relihiyon naman ang kanyang matutuklasan, isang pangkat na may paniniwalang ang pagsamba sa maling araw ay tanda ng kawalan ng tunay na pananampalataya. Tahimik na nakaupo si Daniel sa isang parke, hawak ang kanyang Biblia habang nakatitig sa malalayong ulap. Ilang linggo na siyang nagsasaliksik, dumadalo sa iba't ibang grupo, nakikipag-usap sa mga tagasunod ng iba't ibang relihiyon, at sa lahat ng kanyang nakita, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Lahat sila ay may idinagdag sa mensahe ng krus. May mga nagtuturo ng isang bagong propeta, isang bagong kasulatan, mahigpit na alituntunin o kakaibang interpretasyon. Lahat ay may sariling bersyon ng katotohanan, ngunit sa kabila ng kanilang mabubuting hangarin, isang bagay ang kanilang nakaligtaan, ang simple at dalisay na mensahe ng Ebanghelyo, na si Jesus lamang ang daan tungo sa kaligtasan, at ang kanyang biyaya ay sapat. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa mga taong kanyang nakilala, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manahimik. Ang unang taong kanyang pinuntahan ay si Matthews. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan, agad siyang pinapasok nito. Daniel, matagal kitang hindi nakita. Ano nang balita? Umupo si Daniel at tumingin ng diretsyo kay Matthews. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa sinabi mo dati, tungkol sa bagong kasulatan na natanggap ng inyong propeta. Napatigil si Matthews. Bakit? May nakita ka bang bago sa iyong pagsasaliksik? Tumango si Daniel. Matthews, napansin mo bang maraming relihiyon ang nag-aangkin na sila lamang ang may kumpletong katotohanan? Na sila lang ang may tunay na revelasyon mula sa Diyos? Siyempre, sagot ni Matthews. Dahil kailangang ituwid ang maling turo ng nakaraan. Ngumiti si Daniel, ngunit hindi iyon ngiti ng pagsang-ayon. Kung ganoon, paano natin malalaman kung alin ang totoo? Lahat sila ay may bagong revelasyon. Lahat sila ay may bagong propeta. Ngunit paano natin malalaman kung alin ang mula sa Diyos? Napabuntong hininga si Matthews. Alam kong mahirap tanggapin, Daniel. Pero hindi ba't dapat tayong magtiwala sa propetang ipinadala sa atin? Iyan ang problema, Matthews, sagot ni Daniel. Paano kung hindi naman talaga kailangang dagdagan ang salita ng Diyos? Hindi ba sinabi sa Galatia 1:8, ngunit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, kaysa sa aming ipinangaral sa inyo, hayaan siyang sumpain? Hindi agad nakasagot si Matthews. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan, ngunit halata rin ang kanyang paniniwala sa kanyang relihiyon. Hindi ko alam, Daniel, mahinang sagot nito. Kailangan ko itong pag-isipan. Tumango si Daniel. Alam niyang hindi madaling tanggapin ang ganitong klaseng pagbabago ng pananaw, pero sapat na sa ngayon na kahit paano, may naitanim siyang tanong sa isip ng kanyang kaibigan. Sunod niyang pinuntahan si Clara. Nang makita siya ng babae, agad nitong niyakap si Daniel. Daniel, alam mo bang bumuti na ang lagay ni Isabel? Dinala ko siya sa doktor, tulad ng sinabi mo, at ngayon ay gumagaling na siya. Napangiti si Daniel. Mabuti yan, Clara. Natutuwa akong makita kang masaya. Naupo sila sa may pintuan at muli siyang nagsalita. Clara, naisip mo ba kung bakit natakot kang dalhin si Isabel sa doktor noon? Tahimik na tumango ang babae. Dahil naniwala akong sapat ang aking pananampalataya para pagalingin siya. Ngunit ngayon, naiintindihan mo na ang pananampalataya ay hindi pagsasara ng mata sa realidad, kundi pagtitiwala sa Diyos habang ginagamit natin ang mga paraan na ibinigay niya sa atin. Ngayon ko lang talaga naunawaan iyon, sagot ni Clara. Napagtanto kong hindi dapat ako magkulong sa isang paniniwala na tumatangging kumilos.
Dapat akong manampalataya, pero dapat din akong gumawa ng aksyon. Muling napangiti si Daniel. Hindi lahat ay handang makinig, ngunit si Clara ay nagkaroon ng bukas na puso upang tanggapin ang katotohanan. Ang huli niyang pinuntahan ay si Lucas. Nadatnan niya itong nagbabasa ng isang makapal na aklat sa loob ng isang tahimik na silid-aklatan. Agad itong napatingin sa kanya. Daniel, bati nito. Hindi ko akalaing babalik ka. Umupo si Daniel sa tabi niya. Hindi kita makalimutan, Lucas. Alam kong marami kang iniisip mula noong huli tayong nag-usap. Napayuko si Lucas. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang isipin. Sa buong buhay ko, tinuruan akong ang pagsunod sa batas ang magbibigay sa akin ng kaligtasan. Ngunit nang binasa ko ang ilang talatang sinabi mo, nagduda ako. Paano kung tama ka? Paano kung hindi ko kailangang mabuhay sa ilalim ng takot? Hinawakan ni Daniel ang kanyang balikat. Lucas, sinabi ni Jesus sa Juan 8:32, malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lumingon si Lucas sa kanya. Ngunit paano kung mali ako? Paano kung ang pagsuway sa batas ay maglayo sa akin sa Diyos? Hinugot ni Daniel ang kanyang Biblia at binuksan ito sa Roma 8:1. Kaya't ngayon, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Tingnan mo ito, Lucas. Wala nang hatol sa atin kung tayo ay na kay Kristo. Hindi mo kailangang mabuhay sa ilalim ng takot. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong pagsunod, kundi ng pusong nagtitiwala sa Kanya. Tahimik si Lucas. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Daniel na tila may piraso ng katanungan ang nabasag sa isip ng kanyang kaibigan. Paano ako magsisimula? Mahina nitong tanong. Ngumiti si Daniel. Simulan mo sa paglapit kay Jesus, hindi dahil sa mga gawa mo, kundi dahil sa kanyang biyaya. Habang naglalakad pa uwi, napagtanto ni Daniel na hindi lahat ay agad tatanggap ng katotohanan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala siyang nagawa. Ang mahalaga ay naibahagi niya ang tamang ebanghelyo, ang dalisay at walang halong karagdagan na mensahe ni Kristo. Sa sandaling iyon, muli niyang binalikan ang sinabi ni Jesus sa Mateo 7:13, -14 na. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang dumaraan doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo nito. Napasulyap siya sa langit at mumiti. Mahirap ang daan patungo sa katotohanan, ngunit alam niyang nasa tamang landas siya. At habang papalapit siya sa huling yugto ng kanyang paglalakbay, isang bagay na lang ang kailangang gawin, tiyakin na siya mismo ay matatag sa pananampalatayang kanyang pinaniniwalaan. Tahimik na nakaupo si Daniel sa isang maliit na mesa sa loob ng simbahan, hawak ang kanyang Biblia habang pinagmamasdan ang liwanag ng araw na pumapasok sa mga bintana. Napakarami niyang pinagdaanan sa nakalipas na mga linggo, mga relihiyon na may kani-kanyang bersyon ng katotohanan, mga taong buong buhay na naniwala sa isang sistemang lumayo sa tunay na ebanghelyo, at mga kaibigang nahati sa pagitan ng tradisyon at pananampalataya. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa pagpasok ni Pastor Elias, agad siyang tumayo upang salubungin ito. Ngumiti ang matanda at naupo sa tapat niya. Mukhang marami kang napagtanto sa iyong paglalakbay, anak. Tumango si Daniel. Napakarami, Pastor. At mas malinaw sa akin ngayon ang isang bagay, napakaraming tao ang naisasadlak sa paniniwalang may kailangang idagdag sa ginawa ni Kristo sa krus. Pinagmasdan siya ni Pastor Elias. At ano ang balak mong gawin tungkol dyan? Huminga ng malalim si Daniel. Hindi ko kayang manahimik, Pastor. Hindi ko pwedeng hayaan lang na ang mga tao ay patuloy na maligaw sa paniniwalang ang kaligtasan ay kailangang paghirapan, bayaran, o hanapin sa labas ng ginawa ni Kristo. Kailangan nilang marinig ang tunay na ebanghelyo. Isang matamis na ngiti ang lumabas sa mukha ni Elias. Alam mo bang hindi madali ang trabahong nais mong gawin? Alam niya iyon. Sa kanyang mga naging pag-uusap kay Matthews, kay Clara, kay Lucas, at sa iba pang kanyang nakilala, nakita niyang hindi madaling baguhin ang paniniwalang matagal nang nakatanim sa puso ng isang tao. Hindi madali, sagot ni Daniel, pero hindi rin imposible. Tumayo si Pastor Elias at tinapik ang balikat niya. Daniel, maraming tao ang natatakot na ipaglaban ang katotohanan, pero ikaw, nakita kong hindi mo tinakasan ang hamon. Alam mong hindi lahat ng makakausap mo ay tatanggap sa sinasabi mo, ngunit nagpatuloy ka.
Iyan ang isang tunay na alagad. Nagbalik sa isip ni Daniel ang mga sandali kung saan tinanggihan siya ng iba, ang pag-aalinlangan sa mukha ni Matthews, ang pag-iyak ni Clara, at ang pagtatangkang pag-unawa ni Lucas. Hindi niya pwedeng pilitin ang sinuman na paniwalaan ang kanyang natutunan, ngunit maaari niyang itanim ang mga buto ng katotohanan sa kanilang puso. Pastor, muling wika niya, gusto kong magpatuloy sa pagtuturo. Gusto kong ibahagi ang totoong ebanghelyo, walang dagdag, walang bawas. Tumango si Pastor Elias. Kung gayon, simulan mo na ngayon. Sa sumunod na mga linggo, nagsimula si Daniel sa kanyang maliit na hakbang. Sa tuwing may pagkakataon, nakikipag-usap siya sa mga taong naguguluhan sa kanilang pananampalataya. Hindi siya nangaral gamit ang matatalim na salita o panghuhusga, sa halip, ibinahagi niya ang kanyang natutunan sa simpleng paraan. Isang hapon, bumalik siya sa bahay ni Matthews. Nagbukas ito ng pinto, at kahit halatang nag-aalangan, pinatuloy siya nito. Matthews, gusto lang kitang kamustahin, sabi ni Daniel. Marami akong pinag-isipan mula sa huli nating pag-uusap, sagot ng kaibigan. At sa totoo lang hindi ko pa rin alam kung ano ang tama. Ngumiti si Daniel. Hindi ko hinihiling na paniwalaan mo agad ang sinasabi ko. Ang hinihiling ko lang, basahin mo mismo ang Biblia, wala nang iba pang aklat. Hayaan mong ang Diyos mismo ang magpakita sa iyo ng katotohanan. Muling natahimik si Matthews. Sa kanyang mga mata, may bakas ng pag-aalinlangan, ngunit may isang bagay ding bago, isang sinag ng pagnanais na hanapin ang totoo. Gagawin ko, sagot nito sa wakas. Lumabas si Daniel mula sa bahay ng kaibigan niya ng may pag-asa. Hindi niya kailangang makita ang resulta agad-agad. Ang mahalaga ay naitatanim ang tamang mensahe. Sa isang pagtitipon sa simbahan, inimbitahan siyang magsalita sa isang maliit na grupo. Muling tumayo si Daniel sa harap ng mga tao, hawak ang kanyang Biblia. Hindi niya ito ginawa para magpakitang gilas, kundi para ipahayag ang isang katotohanang nagbago sa kanya. Tinanong ko ang sarili ko noon, panimula niya, kung paano natin malalaman kung ano ang tunay na pananampalataya. At habang naghanap ako ng sagot, napagtanto kong hindi natin kailangang tumingin sa bagong revelasyon, sa mahigpit na batas, o sa mga bagong interpretasyon. Ang sagot ay narito na mula pa sa simula. Binuksan niya ang Biblia at binasa ang Efeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinuman ang magmalaki. Tumingin siya sa mga taong nasa harapan niya. Napakaraming tao ang naghahanap ng paraan upang maging karapat-dapat sa Diyos. Pero ang katotohanan ay hindi natin kailanman kayang maging karapat-dapat. Hindi natin kayang tubusin ang ating sarili. At alam iyon ng Diyos, kaya't ipinadala niya si Jesus. Tahimik ang buong silid. Alam niyang ang ilan sa kanila ay may kanya-kanyang paniniwala, may mga nagdududa, may mga hindi pa handang tanggapin ang katotohanan. Ngunit alam din niyang may mga taong tulad niya noon, mga naghahanap, mga nagtatanong, mga gustong malaman kung paano talaga maligtas. Si Jesus ang nagsabi sa Juan 14:6, patuloy niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Umangat ang tinig niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pananabik na maipaabot ang pinakamahalagang mensahe. Hindi natin kailangang maghanap ng bagong Mesyas. Hindi natin kailangang sumunod sa isang listahan ng mga alituntunin upang maging malinis sa harap ng Diyos. Hindi natin kailangang maghanap ng ibang aklat upang ipaliwanag ang Biblia. Ang kaligtasan ay isang regalo, hindi natin ito kailangang bilhin, paghirapan, o dagdagan. Ibinigay ito ng Diyos sa atin ng libre sa pamamagitan ni Kristo. Isang lalaking nasa dulo ng silid ang nagtaas ng kamay. Kung totoo yan, bakit napakaraming relihiyon ang nagtuturo ng iba? Napangiti si Daniel. Dahil marami ang mas gustong gumawa ng sariling daan patungo sa Diyos, sa halip na tanggapin ang daan na ibinigay niya na. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Naramdaman ni Daniel na ito na ang simula ng kanyang misyon. Hindi lahat ay makikinig. Hindi lahat ay maniniwala. Ngunit kahit isa lamang ang makatanggap ng katotohanan, sapat na yon upang magpatuloy siya. Sa paglabas niya ng simbahan, tuminala siya sa langit. Matibay ang kanyang pananalig. Wala nang pag-aalinlangan. At anuman ang mangyari, anuman ang hamon na harapin niya sa hinaharap, alam niyang matatag na siya sa katotohanan.
Kung nakarating ka hanggang dito, iwan ang salitang katotohanan sa komento para malaman namin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalaman at ibahagi ito sa pamilya at mga kaibigan.